Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan at mayroon akong ikukwento. Isang mapagpalang araw sa inyo. Nangyari po ito noong mga panahong buntis ang aking asawa at kami ay nangungupahan sa isang baryo. Malapit lang naman ito sa bayan na kinarakihan namin. Pero na dahil sa gusto naming magbukod ay napadpad kami doon. Sisimulan ko na po ang kwento. Taong 1992, buwan ng Abril, ay sinabi ng aking asawa na buntis po ito. Kaya napagpasyan ko na humanap ng bahay na mauupahan. Yung kami lang. Napadpad ako noon sa isang baryo na malapit lang naman sa aming bayan. May isang bahay doon na hindi na tinitirhan ng mga may-ari. Tamang-tama din na sa hapon na ito ay nandoon ang may-ari. Kaya hindi na ako naaksaya pa ng pagkakataon. Nalaman ko sa kanya na ang ilan sa kanyang mga anak ay naninirahan sa ibang bansa. At ang ilan naman ay meron ng sariling bahay at pamilya. Maliban dito ay meron pa daw siyang isang bahay sa isang probinsya. At lilipat na siya doon. Kasi nandoon din ang kanyang mga kapatid. Sabi ko naman, parang itinuro talaga ako doon sa baryo na iyon. At tamang-tama din kasi, medyo malaki ang bahay. Ganon din ang bakuran, malawak. Marami pang mga punong kahoy sa loob. Talagang makakabuti ito sa aking asawa. Sinabi naman ng may-ari kung magkano ang upa. At sa tingin ko, kaya ko naman ang presyo. Kaya kinuha ko na. Kinabukasan ay agad naming inilipat ang mga gamit namin doon. Pinulungan pa kami ng may-ari. At bandang 1:00 ng hapon ay natapos din ang lahat. Agad namang nagpaalam ang may-ari at sabi niya kami na daw ang bahala doon at tuwing Sabado at Linggo, bibisita na lamang ito. Agad naman kaming tumango. Napagpasya naman namin ang aking asawa na magmula sa araw na yun ay doon na kami titira. Bibisita na lamang kami sa bahay ng aming mga magulang kapag day off namin. Pareho po kasi kami nagtatrabaho sa mga panahong ito at hindi pa naman ganun kalaki ang kanyang tiyan. Kasi nasa 2 buwan pa lamang. Sa unang gabi namin doon, ay wala naman kaming nararamdamang kakaiba. Yun nga lang, hindi kami makatulog na maayos. At sabi ko, baka namamahay lamang kami. Isang madaling araw, bandang 5:00, ay nagising ako ng walang dahilan. Gusto ko pa sanang bumalik sa pagtulog pero nahirapan ako. Napagpasyan ko naman na tumungo na lamang sa kusina para makapagpakulo ng tubig kasi magkakape ako. At nagsayang na rin ako para sa pagising ng aking asawa ay magluluto na lang kami ng ulam. Day off din pala namin nung araw na ito. Habang ako ay nagsisindi ng apoy, ay meron akong narinig na pagaspas sa labas. Kung pagbabasehan naman ng tunog ay parang gawa ng isang kalapati. Kaya nung una ay hindi ko pinansin. Maya-maya lang ay meron na akong narinig na yapak na nanggagaling sa gilid ng bahay. Yung yapak na dahan-dahan. Kaya napahinto ako at nakiramdam. Pero sa tuwing papakinggan ko ang mga yapak na ito, ay agad namang tumitigil. Parang pinaglalaroan ako sa mga sandaling ito. Hanggang sa nakaamoy na ako ng malansa. Ito ang unang pagkakataon na nakaamoy ako ng ganon. Kaya talagang nahilo ako kasi hindi ko nakayanan. Ang ginawa ko naman ay nilagyan ko ng mga papel yung apoy nang sa ganon ay masapawan ng amoy na ito. Pero walang ano-ano ay merong kumatok sa pinto. Nagulat ako at nagtataka kung sino ito. Kasi kung tao man ito,
ay dadaan muna siya sa parang pintuan ng bakod bago makarating sa pinto ng aming bahay. Dito na ako naginala, kaya agad akong bumalik sa aming kwarto. Ginising ko naman ang aking asawa at pinakinggan pa namin ang mga katok. Ilang beses naman ako nagtanong kung sino ito, pero hindi naman sumasagot. Kaya hindi talaga namin binuksan. Maliban na lang kung nagsabi ito ng tao po, nang sa ganun ay malaman namin na tao yung nasa labas. Maya-maya lang ay nahinto din naman ang kanyang pagkatok at hindi na nasundan pa. Dito na kami lumabas ng aking asawa at agad naman kaming tumungo sa kusina kasi nangangamoy na ang aking sinaing. Mukhang merong nagpaparamdam dito ah. Biglang sabi ng aking asawa at napailing naman ako. Huwag lang tayo magpapadala sa takot. Nandito na tayo at kung aalis pa tayo ay mahihirapan ulit tayong humanap na mauupahan. Sabi ko naman sa kanya at agad namang tumango ang aking asawa. Pagkatapos naman namin kumain ng agahan ay nag-ikot-ikot kami sa baryo nang sa ganon ay maging pamilyar naman sa amin ang lugar. At nang marating namin itong isang tiyangge ay huminto muna kami at bumili ng mga prutas kasi meron din sila mga binebentang ganito. Agad naman naming tinanong ang tindera o agad ka naman kaming tinanong ng tindera kung saan kami nakatira. At sinabi naman namin ang pangalan ng may-ari ng bahay na aming inuupahan. Nalaman namin sa kanya, Sir Chris, na kilala pala ang may-ari doon sa baryo na iyon. Kasi dati itong Kapitan del Barrio at ang kanyang asawa ay isang sundalo noong kapanahunan nila. Kaya pala malaki ang bahay at meron silang malawak na bakuran at saka yung mga anak ay nasa ibang bansa. Dagdag pa ng tendera, huwag lang daw kaming masyadong gumala sa baryo sapagkat hindi pa namin alam kung ano ang meron doon. May mga bagay daw na mahirap paniwalaan pero mas mabuti nang maging maingat bago mahuli ang lahat. Nagtataka naman kami kung anong kanyang ibig sabihin kaya nagtanong ako, Nay, ano pong ibig niyong sabihin? Sagot naman niya, basta, wag lang kayong lumayo mula dito, lalo na sa bahagi na yan. Sagot naman niya, sabay turo sa di kalayuan. Ganun ho ba? Sige po, maraming salamat sa babala o maraming salamat sa babala. Sagot ko naman at agad naman itong tumango sa akin. Sa mga sandaling ito ay wala talaga kaming ideya ng aking asawa kung ano ang kanyang ibig sabihin. Kaya inisip na lang namin na baka merong mga masasamang loob doon. Kasi karamihan sa mga taong nakakasalubong namin ay masama akong tumiting. Kumbaga parang mga siga. Kaya napapayoko na lamang kami ni Mrs. Maya-maya lang ay napagpasya namin na huwag na magpatuloy. Kaya umuwi na lamang kami sa bahay. At sa pagdating namin ay agad kong nilinis ang buong bakuran. Yung mga dahon na galing sa mga puno ay aking tinipon sa gilid ng bahay. Subalit habang ako ay nagwawalis, ay meron akong nakitang mga marka ng mga paa doon. Mga yapak. Sa bahagi din ito ay narinig ko ang mga yapak kaninang madaling araw. Ito ay marka ng mga paa ng isang tao. Subalit medyo malaki nga lang kesa sa pangkaraniwan. Agad ko namang tinawag ang aking asawa. At nang makita niya ito, Diyos ko, ang laki niya na. Bulalas niya nang makita niya ang mga markang ito. Oo nga, hindi pangkaraniwan. Sagot ko naman, pero kinikilabutan na ako sa mga sandaling ito. Diyos ko, baka merong nakapasok dito kaninang madaling araw. Tignan mo na lang yung mga bakon. Baka merong mga butas na pwedeng pasukan ng anumang hayop. Dagdag pa ng aking asawa at agad naman akong tumango. Pagkatapos ko namang sindihan ang mga natipon kong dahon,
ay agad kong tinignan ang mga bakwan. Meron nga akong nakitang dalawang butas na pwedeng pasukan ng hayop o tao. Kaya agad kong inayos ang mga ito. Sinigurado ko rin na wala ng butas. At nang dahil dito, inisip ko na baka may nakapasok lang na hayop. Makalipas ulit ang isang linggo, isang madaling araw ay nagkaroon ako ng masamang panaginip. Nakita ko daw yung asawa ko na umiiyak. Para bang namatayan. Kaya agad ko itong nilapitan at tinanong kung ano ang kanyang problema. Nagulat na lamang ako nang makita ang kanyang mga kamay na maraming dugo. Kaya umiyak din daw ako kasi inisip ko na nakunan po ito. Nagising naman ako sa malakas na sampal ng aking asawa at naramdaman ko pa na tumutulo ang aking mga luha. At sabi naman niya, nagising daw ito nang dahil humahagulgol ako sa pag-iyak habang nakapikit pa ang mga mata. Nananaginip daw ako ng masama kaya sinampal niya ako. Nagtanong naman ito kung ano ang aking napanaginipan pero hindi ko na lamang sinabi sa kanya nang sa ganon ay hindi ito mabahala. Bandang 5 ay napagpasya namin na tumungo sa kusina para magsaing at magluto ng ulam. Nang makarating kami doon, ay meron akong nakitang tao na nakasilip sa siwang ng pinto. Gawa lamang kasi ito sa pinagtagpi-tagping kawayan. Talagang nakakatakot kasi ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Tapos ang kanyang mga balat ay parang madulas kung titingnan. Nakikita ko siya nang dahil sa yung ilaw sa kusina ay nakabukas din sa mga sandaling ito. "Sino ka?" Pasigaw na sabi ko at agad namang nagulat ang aking asawa at lumapit sa akin. Agad namang umalis ang taong nakasilim pero ni isang yapak ay wala kaming narinig. "Ano yon? Saan?" Tanong naman ng aking misis at agad ko namang sinabi sa kanya na meron akong nakita. Sa maniwala o hindi kayo, Sir Chris, pamilyar sa akin ang taong ito. Pero hindi ko muna sinabi sa aking asawa. Sa pagsikat ng araw, habang kami kumakain ng agahan, ay merong tumatawag sa labas ng aming bakuran. Agad naman akong lumabas para tignan kung sino ito. At nakita ko na siya ang tendera ng tiyanggi na hinintuan namin nung araw na nag-iikot-ikot kami sa baryo. "O magandang araw po, Manang. Ano po yung may paglilingkod namin sa iyo?" Tanong ko sa kanya. "Meron ako mga prutas dito. Baka gusto pa ng asawa mo. Meron akong hilaw na mangga dito at saka bagoong." Pasigaw na sabi niya at agad naman itong narinig ng aking asawa. Kaya dali-dali itong lumabas. "Naku, Manang, nag-abala pa kayong magluto ng bagoong. Talagang naaalala mo pang sinabi ni Mrs. nung napatambay kami doon sa inyo. Maraming salamat po." Sabi ko habang naglalakad papalapit sa kanya. Nang may abot niya ang mga mangga at bagoong, ay nagtanong ako kung magkano. Subalit sabi niya ay huwag na kami mag-alala kasi ibibigay na lamang niya ang mga ito. Agad naman kami nagpasalamat sa kanya at sasabihin pa sana ni Mrs. ng tungkol sa nakita kong sumilip sa kusina. Pero kinurot ko ito nang sa ganun ay huwag na niyang ituloy. Mabuti naman at agad naman niyang naintindihan. Sa pagpasok namin sa loob ng bahay, sabi ko, itapon niya ang mga mangga at bagoong sapagkat ang nakita kong sumilip kaninang madaling araw, walang iba kundi ang tinderang ito. Siya talaga iyon, sigurado ako. May kutob rin ako na meron siyang masamang intensyon, kaya ito nagbigay ng mangga. Kinahaponan sa pagdating namin sa bahay, ay nakita namin na nakabukas na ang pinto. Kaya inisip namin na baka nandoon ang may-ari na tawagin nating Nanay Rosa. At sa pagpasok namin sa loob ay nandoon nga siya
kumakain ng hapunan. O kayong dalawa, nandito na pala kayo. Kumain na kayo dito. Nagluto na ako ng ulam. Sabi ni Nanay Rosa. Agad naman kami nagbihis ng aking asawa at sinamahan itong kumain. Hanggang sa ibinahagi namin sa kanya ang mga naging karanasan namin doon sa kanyang bahay. At meron naman kaming nalaman sa kanya. Hindi daw niya alam na buntis ang aking asawa, kaya hindi ito nakapagbigay ng babala. Hindi naman kasi halata po Sir Chris na buntis ito, kasi maliit pa nga ang kanyang tiyan. At isa pa, payat po talagang pangangatawan ng aking asawa, kaya hindi talaga halata. Sabi naman ni Nanay Rosa, marami daw talagang aswang doon sa kanilang baryo. Bata pa lang daw ito ay meron na siyang nadidinig na kwento sa kanyang mga magulang. Sa katunayan ay meron daw siyang naging karanasan noong ipinagbubuntis niya ang kanyang panganay na anak. Doon din sa bahay na yon. Iwasan daw naming bumili doon sa isang tiyangge kasi yung tendera ay isa sa mga pinaghihinalaang aswang at tanyag talaga siya doon. Tinanong naman namin kung anong pangalan at agad naman itong sinabi ni Nanay Rosa. At Sir Chris, siya nga. Siya yung tenderang nakita kong sumilip sa pinto ng kusina at ang nagbigay ng mga mangga sa aking asawa. Iwasan daw namin iyon. Dagdag pa ni Nanay Rosa, ilang beses na siyang pinasok na tenderang ito nung mga panahong ipinagbubuntis niya ang kanyang panganay. Kahit na walang pahintulot. Usa lang daw na pumapasok ang tindera at nakikipag-usap sa kanya. Pero noong mga panahong hindi daw ito buntis, ay hindi nga ito makalapit sa kanilang bahay. Sinasakyan lang daw ni Nanay Rosa ang tindera. Kampante din naman siya kasi meron silang mga pangontra. Pero kung meron mang mangyayaring masama sa kanya, dito na daw sila gagawa ng hakbang. Pero mabuti naman daw at wala naman. Siguro, nang dahil na rin sa nire-respeto sila at sundalo ang kanyang asawa. Pinahuyuan naman niya kami na tumungo sa isang albularyo para makahingi ng pangontra. At sa hapon na iyon ay sinamahan naman niya kami at napagpasyan niya na doon na lamang magpalipas ng gabi sa bahay. Wala namang nagparamdam sa amin, pero nung sumapit ng madaling araw ay nagreklamo ang aking asawa na masakit daw ang kanyang tiyan. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na gisingin si Nanay Rosa. Dito na siya nagparinig at nagsabi ito na kilala niya kung sino ang nasa labas. At binantaan niya ito. Kaya magmula sa araw na ito Sir Chris ay nahinto mga pagpaparamdam sa amin. Nanganak lang yung asawa ko pero hindi na naulit pa ang mga ganitong kababalagan. Siguro nang dahil na rin kay Nanay Rosa at sa kanyang mga banta nung madaling araw na ito. Nagtagal pa kami doon ng mahigit 5 taon. At nung nakapag-ipon kami ng malaking halaga, ay naisipan namin magtayo ng bahay sa lupain ng aming mga magulang. At dito na kami nasimulang manirahan. Sir Chris, maraming salamat po. Hanggang dito na lang ang kwento. Maraming salamat po sa pagbigay niyo ng kaunting oras. Mag-iingat kayo palagi.